guys, good evening. Welcome back to my channel. Kamusta po kayo everyone? Shoutout po everyone. Ayan, ako na lang mag-isa yung nagising. Yung mga bata halos tulog na sila. Sa Emma naman maaga ko talaga yung pinapatulog kasi maaga rin siyang gigising. Minsan magigising siya ng 5, 5:30, minsan 6. So, maliligo siya. Pagising niya maligo, toothbrush, then kain. Tsaka pasok sa school. Araw-araw yan excited yung mga bata pumapasok ng school, guys. So, si Ayman naman is morning, si Ali naman is afternoon, yung pasok niya. So, yun guys. Kamusta ho kayo? 3 days din ho kami walang wifi. So, kaya nung bumalik yung wifi kagabi guys is in-upload ko talaga kaagad yung kay Arin na yung gustong-gusto niya yung paanang manok. Natuwa talaga ako kay Arin guys ay. Actually naka-edit na yun ng 2 days ago. So dahil nga wala kaming wifi, nag-ano na siya ba, nag-expired ba. Dahil nga wala kaming wifi at saka tawag dito data lang ako, minsan 15, minsan 20. So, hindi kinaya ng data ko na may upload yung video na yun. Kahit ganun lang yung ka-short ha. Ganun lang yung ka-exe yung video na yun. Pero hindi siya kinaya ng data ko na 20 or 15. Hindi siya kinaya talaga. So, yun. I-share ko lang sa inyo guys yung nangyari sa akin kagabi. Actually sobrang naano ako doon guys sa kagabi. Hindi biro yung nangyari kagabi. Although, naintindihan ko naman yun si uncle dahil lasing siya, no? So, ganito kasi yun, guys, story time. Kagabi kasi nagiinuman sila dito dahil wala rin naman silang trabaho. Ilang days na rin walang trabaho sila dito. Yung mga uncle ko, yung kapatid ko. Marami sila, guys. Dito sa amin, guys, walong katao sila sa trabaho nila. Yung isa ko yung uncle, yung medyo parang leader nila babaga. Pag may biyahe is pag may trabaho tinatawagan lang yung uncle ko, tapos siya na yung nagdadala ng mga tauhan baga. Yung kapatid ko 2, then brother-in-law ko 2. So yung iba uncle ko na yun. So dahil ilang days na rin silang walang trabaho guys, no? So nag-inuman sila kagabi, no? So, yung nag-ano nung inuman is yung uncle ko na leader nila ba. Baga treat niya ba baga. Isang ano lang naman yun, isang ano man ata yun. Yung tanduay ata na malaki o lungnik, parang ganun. So, nag-inuman sila hanggang sa hindi ko na namalayan kung anong oras silang natapos na ginuman, no? Dahil nakatulog na rin ako. Actually kagabi parang lagi na lang ako nagigising, ganun ba, hindi ko rin alam kung bakit. Sa huling gising ko noon is mga 2:10 or 2:05 mga ganyan, madaling araw guys, no? Narinig ko mga nagsiselfon muna ako, tinignan kasi kada gising ko niyan mga gabi, pag magising ako tingin ako sa cellphone ko may message ba, ganyan ba, or kung wala man nanonood ako saglit ng Facebook or YouTube, ganun ba. So, yun guys. Mga ilang minuto lang, siguro 1 minuto, nagsiselfon ako. Narinig ko yung parang kalabog ng pinto namin ba. Hindi malakas yung kalabog na yun. Parang, alam nyo yung parang mura gani siya kakasa, ilaga, gani manana ba. Actually guys, dito sa amin, sa lugar namin, alam niyo naman dito sa amin, malapit lang yung bahay namin sa kanal. Yung likod ng namin, kung saan ako naglalaba doon, may kanal doon. Doon, malalaking daga guys. Malalaking daga. Minsan naman dito sa harap ng bahay namin. Actually, maliit lang tong space namin dito, no? Tsaka maraming daga talaga. Maraming daga na lakad-lakad. Lalo na kapag gabi, minsan nga yung mga daga hindi na lang natatakot sa mga tao. Kaya minsan nga dito sa taas ng namin, ng bahay namin, ayan dyan, papakita ko sa inyo, yan dyan, taas na yan dyan, ayan. Minsan dyan
Minsan dadaan yung dagang malaki, pupunta siya doon sa kabilang bahay ng mga pamangkin ko. Actually dito, dati yung nakatira dito yung kapatid ng mama ko, tsaka yung uncle ko. So, dahil wala na rin yung auntie ko, so yung mga pamangkin ko na lamang yung nakatira dyan, 3 sila. So, tuwing dadaan dito yung daga sa taas ng ano namin, dyan talaga dumidiretso. Buti na lang talaga hindi dito nalalaglag sa amin. Baga, like, pag papunta siya ng kanan, buti na lang talaga hindi siya nalaglag dito sa amin. Dahil pag once nalaglag yun, ay nako, mahirapan na siyang lumabas ulit dahil mataas tong mga ano namin. Mataas tong padre namin ba, parang wala siyang dadaanan. At although, dito naman sa amin, marami naman talagang daga dito sa loob namin. Daga na maliliit ba, guys? So, yun. Habang kasi dumadaan yung daga na malaki, bago nangyari yun na narinig ko nakalabog ng pinto namin, parang may nagbubukas, is nakita ko yung daga na dumaan. So, akala ko daga lang yung naglalaro dyan sa labas ba, ganun ba? Or di kaya dito sa pintuan namin baka may nahulog na daga, ganun ba? Kaya ginawa ako, tinignan ko. Although natakot ako sa daga ng malaki, no? Kung sa maliit, hindi pa ako ganong takot. Pero at least, pero takot pa rin naman ako. Hindi gaya ng malalaking daga, talaga ng lalaki. Tapos, ano ba siya, tawag dito yung mga balat niya, natatanggal ba? Yung ganun ba? Para ganing nagputi-puti, nagpaksit. So, yun. Marami talaga daga dito sa amin, guys. Maraming daga, maraming pusa, maraming aso. Although hindi naman yung iba, hindi naman mga hindi taga rito, para nasaag lang sila dito sa Amuambana ba. So, yun. So, inakala ko lang talaga na daga lang, guys. Hindi ko siya pinansin nung una, no. Parang naano na ako na mga, parang ang tagal niya nang dyan, nag-iingay ba yung ganung daga ba. So, tinignan ko, binuksan ko yung ilaw ng cellphone ko, binuksan ko, tinignan ko dito kasi pag natutulog kami, pag natutulog kami, pinapatay ko yung ilaw namin. So, binuksan ko yung light ng cellphone ko, and then tinignan ko dyan sa papag namin kung may daga ba. So, wala naman. So, dahan-dahan ako tumayo. At sumilip ako dito sa bintana namin. Ayan. Dyan sa may towel dyan. Sa may towel na pula, dyan ako sumilip talaga. Binuksan, inanuhan ko lang siya ng konti para makasilip lamang ako ba. So, yun, nakita ko yung isang angkol na, yun pala yung isang angkol na yun ang maingay sa labas na bubuksan niya yung gusto niya buksan yung pintuan namin ba. So, actually, sobrang lasing talaga ni Uncle, and first time ko yun siya nakita na ganun kalasing. So, hindi ko, matagal ko rin naman silang hindi nakita, guys, no? Bago-bago ko lang yan nakita si Uncle. So, yun nga, nangyari nun. So, sobrang kalasingan niya, palakad-lakad na lang siya dyan sa labas. Tapos, gusto niyang buksan yung pintuan namin. Kinakatok niya yung bahay ng ate ko. Kinakatok niya yung bahay ng kapatid ko. So, although yung bahay nila is andun sa likod, yun, baga yun yung papa ng nag-arkila ng bahay sa kabila, sa likod ng bahay ba, papa niya yun. So, mabait naman yun si Uncle, kasi hindi ko lang talaga inasahan kagabi na mangyari yung ganun, guys ba. Pero although naintindihan ko naman siya dahil sa sobrang kalasingan niya, pero yun, takot ko talaga, grabe. Kasi habang buksan niya yun, kasi itong pintuan namin kasi yung lock niya po is yung slide lang sa labas at loob. Same lang yung lock namin sa labas at loob. So, ang nangyari dun, guys, is gusto niyang i-open, parang binuksan, close, buksan, close niya naman, yung ganun. Yung parang ipinaatras-atras niya lang yung lock niya ba. So, hindi niya alam dahil lasing nga siya, no? So, yun nga. Habang ginaganyan-ganyan niya yun, ako naman ay tulak naman doon sa pintuan. Kasi nga, once pag na, yun,
Kasi nga napansin ko dito sa pintuan po namin guys, no, is like yung mga bata pag gustong nangangatok dito sa amin or di kay kakabuga ng uyog-uyogon lang gani namong portahan gani duk-duk-dukon ba, so mauyog ramang gyud na siya, no, then maabre nag-iyaha ang portahan. Bisan pagilak na ko na dira siya sa sulod, so maabre jud siya, no, kung sigihan jud siya tuklod-tuklod kay di man gud nag-uot siya, luag lang ang portahan ba, dahil ang iyahang lock pod is luag, so mao to. Pasensya nagbisaya ko. So yun na nga guys. Habang tinatry niya, sinusubukan niyang buksan, isa ko naman ay nakaganyan, tinulak ko yung pintuan para hindi niya hindi niya maalog yung pintuan habang binubuksan niya yun sa labas. So once paghahawakan niya na yung pintuan, ang ginagawa ko, tumatakbo ako dahan-dahan, parang dahan-dahan lang ako sa paglakad, sa pintuan namin para itulak ko na naman siya. Yung pag-aalis siya, i-stop ko yung pagtulak dun sa pintuan namin, tapos silip na naman ako dito sa labas namin. So umalis siya, then sumilip ako, nakasilip ako that time nang umalis siya. So nakita ko yung kapatid ko, yung palagi natutulog dyan sa labas ng dati namin, ng bahay namin, yung may duyan sa labas. So nakita ko siya na lumabas siya. So actually wala na siya sa duyan na natutulog. Yung ginawa niya ng kwarto ng kapatid ko is yung kwarto ng computeran, may computer. Yun na yung kwarto niya yun. At saka yung kapatid ko sumasama din yun sa trabaho nila. So yun, nag-message ako mismo sa kapatid ko na sabi ko, nakisuyo ako sa kanya na long lang kasi yung tawag ko sa mga kapatid ko. Long, pakisuyo naman o pakitignan mo naman si uncle kasi gusto niya buksan yung pintuan, sabi kong ganun. Sabi niya naman sa akin na ilak mo lang ate kasi lasing kasi yan sabi niya ganun sa akin. Sabi ko yun, okay naman ako, hindi na ako nag-message pa. Nagbantay na lamang ako ng sarili ko ba, ganun ba? Hindi ko talaga parang alam niyo yung guys yung basta ewan ko, basta yung takot ko talaga walang paglagyan, baka kagabi kasi tahimik na. Sabi naman sa akin ng kapatid ko, nag-message siya sa akin, sabi niya huwag ka mag-alala kasi ako tignan ko rin naman siya, sabihin sa akin ng ganun. So naka 3 beses ata siya nang balik, 3 or 2, madalawa pala guys, kasi yung unang beses niyang balik, yung unang beses yun yung talagang gusto niyang buksan, umalis siya, then bumalik siya, nagpunta siya dito sa may washing machine namin, panaytingin, panaylakad, ganun ba, basta lasing talaga siya. Nang tinignan ko talaga siya, sumilip ako sa bintana, talagang sobrang lasing niya talaga ba. Yun, hinawakan niya na naman ulit yung lock ng pintuan namin sa labas, tapos hindi niya talaga mabuksan, kaya bumalik na naman siya doon, pumunta na siya sa likod sa bahay nila. So nasa labas daw siya ng bahay natutulog. Yun yung sabi ng sister-in-law ko, kasi yung sister-in-law ko din maaga din niya nagigising nakaupo lang daw, nakaganyan lang daw natulog ba. Hindi rin siya binuksan nung anak niya and then yung daughter-in-law niya, kasi nga lasing din sila, yung anak niya din kasi lasing, tapos siya lasing, so siguro yung daughter-in-law natakot, ganun ba. Yun guys. So pagka kinabukasan, pag kinaumagahan, na sinabi ko sa ate ko na nagpunta din kasi yung ate ko dito, sabi ko sa ate ko sis, sobrang takot ko kagabi kasi yung uncle nag-try nagbuksan, gusto niyang buksan yung pintuan namin. So alam mo naman yung pintuan namin dito, hindi naman siya hindi maano yung lock niya, parang kung aalog-alugin mo lang yung pintuan namin, bubukas na yan kusa. So sabi naman sa kanya, kinikinig sa akin yung ate ko yung ganyan, so kuninto ko sa kanya lahat. Sabi niya naman sa akin na sa amin din naman nangangatok din naman siya. Gusto ko sabi niya sa akin, sa amin din naman nangangatok din naman siya. Gusto ko namang buksan, pero yung asawa ko ayaw niyang pabuksan. Sabi ko naman,
Sabi ko naman, buti sa iyo yung asawa mo andyan. Dito sa amin wala naman, mga bata lang yung kasama ko. Alangan naman nabuksan ko kung ano bang sadya niya. At saka lasing kasi yun. At takot akong buksan yung pintuan. Tapos sinabi ko rin sa tiya ko ba, na ganyan nga, na gustong buksan yung pintuan, ganun. So, ginento ko rin sa kanila, sabi niya na, nakakatakot naman yung ganyan. So, bakit hindi? Sana sumigaw ka yung ganun. Sana sumigaw ka, sana humingi ka ng tulong. So, sabi ko, hindi, kasi hindi naman siya nakapasok. Yung ginawa ko na lamang muna is, hinawakan ko na lang tuwing bubuksan niya yung pintuan is, pinupush ko na lang yung pintuan para hindi niya maalog masyado ba yung pintuan. So, ano ka sana sa kapatid mo, sabi niya sa akin. Nakita ko naman yung kapatid kong lalaki, nag-message naman ako sa kanya, yung ganun. So, yung ate ko naman, akala ko tulog na, hindi ko naman didisturbihin din kasi lasing din naman yung husband niya, no. So, yun nga yung nangyari. Tapos yung kapatid, yung ate ko, kunento niya rin sa isang auntie namin na yung parang kadikit nila yung nag-arkila sa labas, sa likod ng bahay namin. Sabi niya sa ate ko, sana daw binuksan ko daw, tanungin ko daw kung ano kailangan niya. Sabi ko naman sa ate ko, Diyos ko, natakot ako. Ako lang mag-isa dito at babae pa ako, mga bata lang yung kasama ko. At saka lasing yan, once nabuksan ko, hindi natin alam kung anong gagawin yan, diba? Sabi ko, hindi ko mas mabuti na yung hindi ko binuksan kaysa naman na bubuksan ko, tatanungin ko pa siya kung anong kailangan niya, yung gano'n. Ilasing yun eh. Sabi ko gano'n. Sabi naman ng ate ko, kaya nga, sa kanya naman, iba naman yung opinion ng isa kong tiya. Pero yung isa kong tiya naman is, hindi siya na buksan ko. Ang sabi niya, sana sumigaw ka, sana may ka ng tulong, gano'n. So, sabi ko naman, hindi naman siya nakapasok, kasi once pag nakapasok siya, no, talagang sisigaw talaga ako or talagang lalaban ako, baga. Tapos, ano kasi yun guys, daw dito sabi niya sa akin is dikit-dikit lang naman tayo, pag sisigaw ko maraming makakarinig sa iyo. Although oo naman, pag sisigaw ko dito marami talagang makakarinig dito. So ginawa ko na lamang dahil lasing yung tao, so, dahil hindi niya rin siguro alam yung ginagawa niya, kaya ganun na lamang yung ginawa ko. Once bubuksan niya, tinutulak ko na lamang yung pintuan para hindi niya na lang mabuksan. So, hanggang alas 2 yun guys alas 2 nakatulog ako ulit ng mga alas 4 ata ng madaling araw dahil sa kakabantay ko na baka babalik yung ganun ba. Hindi lang naman sa akin nagtry na buksan na guys nagkatok din siya doon sa isa sister-in-law ko and then sa ate ko. Sorry, nakinig ako, parang may kumalabog kasi. So yun guys, na-share ko lang ho sa inyo. So natakot ako pero alhamdulillah wala namang nangyari. Wala namang nangyari sa amin, hindi naman siya nakapasok. Basta magbantay ka lang. So first time na naman nangyari yung ganun. Wala yung iba dito, puro magpapamilya lang naman kami, wala namang gumawa ng ganun. So first time na din siguro dahil kasi yung uncle na yun is matagal din siya hindi nakainom ng marami, baka nabigla yung ganun ba. So yun guys, hanggang dito na lang muna tayo, share ko lang din yun sa inyo. Tsaka sinabi ko rin yun sa mama ko din, no, na ganun nga. So hanggang dito na lang muna guys, bukas po ulit. Maraming salamat po everyone, God bless us all. Good night po everyone, thank you so much, bye bye.